Hello. Magandang gabi po sa atin lahat at happy Sabbath. Para po sa ating unang awitin, natin pong buksan sa may hymn number 85, I Will Sing of Jesus' Love. For our opening song, tayo po lahat ay tumayo at atin pong awitin ng I Will Sing of Jesus. I sing the mighty power of God. Tayo po'y lumod sa ating pong panalangin.
dakila at magpala namin Diyos sa oras na ito, Panginoon. Kaya po nagpapasalamat sa inyo na patuloy niyo po kami binigyan ng magandang panahon at lalo tigit, Panginoon, ng magandang pangangatawan upang kami ay makarating sa iyong bahay sambahan upang kayo ay aming papurihan. Panginoon, kaya pinagpapasalamat na patuloy niyo kami ginabayan sa nakalipas na isang linggo sa aming mga ginagawa araw-araw, bawat oras, Panginoon. Patuloy niyo po kami binigyan ng lakas at iningatan niyo po kami, Panginoon. Ngayon pong hiniling sa oras na ito, Panginoon, na ang aming marinig na iyong banal na salita na dadalhin sa oras na ito ni Sister Alchin ay pong dadalangin, Panginoon, na amin po itong ipasok sa aming puso't isipan at patuloy po na tulungan ang buti sa amin na ang aming mga puso't isipan ay maituon lamang sa inyo sa oras na ito, Panginoon. At ay pong hinihiling na patuloy na palakasin niyo po ang aming pananampalataya at patuloy niyo po kaming panghawakan hanggang kayo po ay pumarito. At patuloy niyo po kaming patawarin sa aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Itong ay samot hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat mga kapatid at happy Sabbath. God is good all the time. Purihin po natin ang Panginoon sa mga oras na ito. Akin pong babanggitin ang pagkakasunod-sunod ng ating programa sa gabing ito. Ang atin pong chorister ay pinangunahan po tayo ni Sister Queenie Ranes. At sinundan po ito ng pambungad na panalangin ni Brother Jimmy Jr. Salazar. At ang iyong pong lingkod, ang siyang presider. Ganun din, ang atin po palang opening song ay may pinangamagatang I Sing the Mighty Power of God. Then, tayo po sa gabing pong ito ay makakarinig po tayo ng dalawang mensahe na ating pagsasaluhan sa gabing ito. Bago po natin mapapakinggan ang mensahe na ipagkulob sa atin ni Sister Alchin Mascardo, ay makakarinig po muna tayo ng isang mensahe ng awit na ipagkakalob sa atin ni na Sister Luna Salazar at Aliza Mascardo. So, at susunod po ito ng message ni Sister Alchin at closing song and closing prayer ng atin pong speaker. Susunod na po natin ang special song.
Ayan, amen po sa napakagandang awitin. Pinagkalo po sa atin ng ating dalawang kapatid, si Sister Eliza at si Sister Luna. Ngayong gabi po ay, ang dadalhin ko po sa inyo ngayon ay may pamagat po na Steps to Forgiveness. Yes. Pag sinabi po na nating forgiveness, ano po yung pumapasok sa utak natin? Siyempre, patawad, humingi ng kapatawaran. Ngayong gabi, tuturuan po tayo ng ilang mga proseso kung paano ka hihingi ng tawad, kung paano nyo aayusin ang isang away na nagkaroon kayo kahit maliit po ito o malaki. At hopefully, after po nito, after ko masabi lahat ng steps, ay lahat po tayo ay magkakaroon na ng isang pusong mapagpatawad at pusong humihingi po ng tawad. Pero bago po yun, akin po kayong hinihilingan muna sa isang panandaliang panalangin. Let us pray. Ama naming banal, nandiyan ka po sa kataas-taasan ng mga langit. Pinupuri ka po namin, tinadakila, Panginoon. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong pagpapala na pinagkakalob sa amin. Lalo na po sa pagkapala ng buhay. Ningatan niyo po kami buong linggo. At muli po kaming nandito sa inyong bahay-sambahan at makapag-aral po ng inyong mga salita. Naway sa aming pag-aaral, buksan niyo po ang aming puso't isipan at amin po itong magawa sa aming mga pang-araw-araw na gawain, Panginoon, at madala po namin ito. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagdinig sa aming mga dalangin. Ito po ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayong gabi po ay aaralin natin ang 5 steps to complete forgiveness. Para tayo po ay magkaroon ng kalaman sa pagpapatawad. So, palagi po ang iniisip natin na yung pagpapatawad or yung paghingi ng tawad ay dapat binibigay natin ng libre. And then, after nun ay dapat merong bati na kayo, di ba? Kapag humingi ng tawad, iniisip mo dapat bati na tayo. So, titignan natin kung ganun ba talaga ang nangyayari in some cases. Pero, minsan kasi, yung paghingi mo ng tawad ay ginagawa mo na lang dahilan kasi iniisip mo na dahil nakasanayan mo na humingi ka ng tawad. Titignan natin yon kung ano ba talaga yon. At palagi na yung paghingi mo ng patawad na yon ay nagiging false forgiveness. Malalaman din natin kung kailan ba natin masasabi na yung paghingi mo ng tawad ay hindi totoo or wala lang, parang walang laman. So sa panahon natin ngayon ay marami tayong nakikitang hindi totoong paghingi ng tawad. I'm sure po sa inyo dito ay nararamdaman niyo po yan kapag, di ba, nagkaroon ng pagkakasala sa inyo yung isang tao, parang nagkaroon kayo ng alitan. Kahit narinig niyo siya mag-say ng sorry, sa loob-loob niyo parang hindi kayo naniniwala. So, paano ba natin malalaman yon? Ayun nga, there are 5 steps to complete forgiveness. The first step is recognizing the problem. Ano po yung first step? Recognizing the problem. Tandaan po natin na itong step na to, dito madalas, ekes na tayo sa recognizing the problem. So, kailan ba dapat tayo ay humihingi ng patawad? Kailan tayo nagsisay ng sorry? Kahit ba kahit sa maliliit na bagay, kahit ba sa konting kibo lang sa ating mga ginagawa, dapat ba gawin natin yung 5 step na to? So, sabi po dito,
it's only when we catch ourselves having thoughts of ill will for the others that the forgiveness process needs to be initiated. Kapag sa tingin natin, yung ginawa natin sa tao na yon ay may dala ng kapahamakan sa kanya, or nagigilty tayo sa lahat na sa mga nagawa natin, ay gawin kaagad natin yung paghingi ng tawad. The first way you can falsify forgiveness is to think that you are guiltless. Ayun. Sino po dito yung laging dinideny na wala siyang kasalanan sa isang away? Sino? Wala. Sino po kaya yung lagi nagsasabi nito, ako ba yung problema? Parang hindi naman. Parang siya naman ang problema. Yon. Sino kaya yan dito? So madalas po, hindi natin nare-recognize yung problema kasi dinideny natin minsan na parte din tayo ng problema. Kaya natin humingi ng patawad kasi iniisip mo na blameless ka, na hindi mo kailangan na humingi ng tawad kasi wala ka namang ginawang kasalanan. Ito po yung tinatawag nating denier. Yung mga denier po, sila yung mga tao na kapag kinompronta mo sa mga kasalanan nila or sa mga hindi kaaya-aya nilang ginawa, or kapag hinilingan mo sila na mag-sorry ka, ay dinideny nila na nagkasala sila. Sila yung mga denier. Sometimes, someone asks for forgiveness for a minor matter. Gaya nga ng lahat lagi kong sinasabi sa mga kilala ko, maaring sa'yo, hindi yun masakit, pero baka sa iba, masakit yun. So, kahit nasa tingin natin na hindi na ako mag-say ng sorry kasi kung ako yun, hindi naman ako masasaktan. No. Ang sabi po ay, maliit man o malaki, ay iba-iba po yung pakiramdam ng mga nasa paligid natin. The person thought he or she had hurt you, but to you, the incident was of no significance. Pero sa iyo, wala namang halaga, ikaw po ay nag-deny. Lagi mong sinasabi, wala lang yon. Pero kung nagde-deny ka, ay hino-hold mo yung kapatawaran or yung paghingi ng tawa doon sa tao na yon. May story po dito na sinabi na nung siya ay nagkasala sa isang tao, dininay niya na siya ay nagkasala. And after nun, nung may nag-advise sa kanya na, alam mo ba, na nasaktan si ganito ganyan dahil sa ginawa mo, sa kanya naisip na, talaga, nasaktan siya dun? Parang wala lang naman yun. Yun yung sinabi ng tao na yun. And then, inisip niya na dapat magiging siya ng kapatawaran. Pumunta siya doon sa tao, sa nagawa niya ng kasalanan. Kahit na sinasabi niya na maliit lang naman na bagay yun, bakit naman siya nasaktan? Bakit naman siya magagalit sa akin, maliit lang yun na bagay. Nung pinuntahan niya yung tao na yun, ay nung humingi siya ng tawad, alam niyo ba mga kapatid, ang sabi lang sa kanya nung nagawa niya ng pagkakamali, wala lang yun. Pero yung naramdaman nung tao na yun, na nagkikwento nito, iniisip niya, parang na-off siya. Kasi too late. Naging too late yung paghingi niya ng forgiveness. Kasi imbis na thank you, or I forgive you, yung marinig niya ay, or you are forgiven, pinapatawad kita, ang narinig niya ay, wala lang yun. Hindi ko alam kung ano yung sinasabi mo. So, nagmaster na siya ng courage para sabihin yun, pero yun lang yun na tanggap niya. Then, after nun, ay, para siyang na-accuse. Not only did this person question my motive, which was the problem in the first place, but now she questioned my perception of the problem alienating us.
So even if you just get to the first or second step of the process of forgiveness, it can have an impact for good. Don't get discouraged. So, kung nandun ka pa lang po sa step 1 at hindi ka pa po nakakapunta sa step 2 ay wag po kayong madidiscourage na ipagpatuloy yung steps ng forgiveness. Now, moving forward po, sa step 1, recognize the problem. Avoid po natin ang mag-deny sa ating mga pagkakamali. Ang step 2 po ay accept personal responsibility. Ngayon, alam mo na po na nagkaroon ka rin ng problema sa side na yon. Ngayon, syempre kailangan mo rin i-accept na yun nga, may parte ka rin sa nagawang conflict sa inyong dalawa or sa kakilala nyo po. Sabi dito, recognize that you were at fault, at least in part. Kahit hindi naman yun ikaw yung bonggang-bonggang nagpaaway talaga sa inyong dalawa, recognize mo din na kasama ka na nagkaroon ng dahil sa hidwaan na yon. Hindi ka nga naman makakasay ng sorry kung hindi mo alam kung para saan ka humihingi ng kasalanan. Now, sabi dito, sometimes, defense mechanism na po kasi talaga ng tao na kapag nahuli sila sa akto ay sinisisi nila sa iba. They blame others. Madalas po yan na imbis mag-sorry ka na lang kasi nahuli ka na, blame mo pa yung iba. Perfect example po nito galing sa Bible ay sa Garden of Eden. Si Eve, Adam. Remember, nung nakita po sila nung nakita na sila ni Jesus, ay ano nga po, nung sinabi doon sa story ni Adam and Eve, nung nahuli sila, si Adam, blinamed niya si Eve. Instead of asking for forgiveness, si Adam, tinuro niya pa si Eve. Na in fact, kumain din naman siya. Then, si Eve, sinisi niya din yung ahas, na meron rin naman siyang kasalanan. So very normal siya sa tao. At alam niyo po ba, parents, na nakikita yan ng mga bata sa atin, na kapag mahilig tayo mag-blame into others, kahit na tayo yung at fault, dadalhin nila yan. At kapag tinanong nyo sila, nahuli nyo sila sa akto, sasabihin pa rin po nila na si ano yan, si ano ang may kasalanan. For example, naglalakad kayo sa bahay, tapos may natapakan kayong sabihin natin, tubig. May tubig doon. Sa galit ka. Sabi mo, ano ba yan? Sino may tubig dito? Hindi ka kasi naglilinis. Oh, you're blaming someone doon sa nangyari sa'yo. Imbes na may partly, you're at fault also kasi hindi ka tumingin sa dinadaanan mo. And then, kapag ang ibang mga tao po ay, some people, tayo po minsan ay magsisinungaling pa tayo o magdadaya tayo or accuse pa natin yung iba in order na hindi tayo mahuli sa ating ginawang kasalanan. At failure to accept responsibility for your own acts is a harmful habit. Kasi una sa lahat, kapag sinisisi mo po yung iba, lalo na kapag mayroong taong nasa paligid, parang nahihiya po yung tao, pinapahiyaan nyo siya. So double ano yun sa kanya, double shame. Nahiyaan na siya for you, kasi dahil din sa kanya ay nadulas ka, then para sa ibang tao, inisip nila na makasalanan ka. So, psychologically damaging po yung ganoong situation kapag ina-accuse natin yung isang tao. So sabi nga dito, don't let people succeed and blaming others. Don't tolerate it in yourself.
Let others know that that it's all right to be wrong. So lahat po tayo nagkakamali. That's how we learn po at be quick na i-admit po natin yung ating mga mistake. Huwag natin i-indulge yung ating mga sarili. Huwag natin takasan yung mga nangyaring hindi maganda sa atin dahil sa ating pagsisisi sa iba. So, instead po na sisihin natin yon or i-blame natin yung iba, isipin na lang po natin, I should have known better. Next time, I'll ask first. At minsan naman, dapat pala palagi, I shouldn't have gotten angry. Hindi po dapat ako magalit. Kasi, it's the big person who can own up to his or her mistakes. Yung mga mature po na tao, or yung mga big person, hindi po big person in a sense na mayaman, pero big person in personal or character, sila po yung naamin nila yung kanilang pagkakasala. Such a person commands respect. Nakakita po ng respeto, and you respect yourself more when you too are willing to take personal responsibility. So, ulitin ko po, ano po yung first step natin? Recognize the problem. Step 2, accept personal responsibility. Okay, step 3, ito yung lagi kong nakikita. Have a repentance, forgiving attitude. Sa mga bata, ano yung magic word? I'm sorry. Isa sa magic word natin yung I'm sorry. Bata pa lang tayo, tinuturuan natin yung bata na humingi ng tawad sa word na I'm sorry. Okay. Pero, nakakita na po ba kayo ng isang tao na pinipilit niya mag-sorry yung bata? Mag-sorry ka. Mag-sorry ka dyan. Mag-sorry ka. Madalas po na, kasi ganito po yan, kapag nalaman ng bata na dapat siyang mag-sorry palagi, nawawalan ng sense yung paghingiin mo ng tawad sa isang tao. Kasi parang mapipilitan siya na maghingi na lang ng sorry. Kasi parang ini-impose mo sa kanya na mag-sorry ka na, edi sorry. So, asan doon yung sense ng forgiveness? So, marami tayong nakikitang false repenters, yung mga hindi naman totoong humihingi ng patawad. Minsan pa nga, kapag talagang sobra-sobra yung away, gigil na gigil pa yan siya. Pero dahil sinabihan siya na mag-sorry siya, kahit na parang galit na galit siya, sasabihin siya, I'm sorry. Pero, ano po ba yun? Genuine po ba yun? So, wala pa rin sense yung paghingi niya ng sorry. Kasi parang, yung dating nun, gusto mo pa rin siyang awayin. Gusto mo pa rin gumanti sa kanya. So, wala doon yung recognizing the problem, yung accept the personal responsibility. Puro kasinungalingan lang po yung nasabi niya. Forcing repentance is a sabotage of the process, I am sorry. And nawawala po yung meaning ng totoong salita na yon. At ito po yung advice sa atin, don't push people to say, I'm sorry. Lalo na kung hindi pa po nila feel na gusto nilang humingi ng tawad. Bakit po kaya ganon? Kanina, sa example ko po, kapag pinilit mo yung isang tao na maghingi ng sorry habang galit na galit pa yung puso niya, sa tingin niyo po ba alam niyo yung pagkakamali niya? Siyempre, hindi niya yan tanggapin na mali siya. So, kailangan niyo munang ikalma yung utak niya, yung spirit niya, yung puso niya bago siya maghingi ng sorry. Madalas po yan talaga. Kapag alam ng isang tao na siya yung nagkamali, hindi niya yan mararamdaman kapag galit na galit siya.
Pero after niyang maikalma yung sarili niya, may isip niya, mali yung nasabi ko kay ganito, mali yung nasabi ko sa kaibigan ko, mali yung nasabi ko sa anak ko, mali yung nasabi ko sa mga magulang ko. After niyong kumalma ay magkakaroon kayo ng urge na mag-say ng sorry. Pero kadalasan po kasi ay, eto tayo may nahihirapan po tayo mag-say ng sorry even na kumalma na yung ating sistema. Even na alam na natin ang kakamali tayo, nahihiya tayo mag-sorry. Kasi nga parang, ang taas pa rin ng pride nyo. Ang taas pa rin ng pride natin. Kahit na kumalma na tayo at alam na natin na may kasalanan tayo. Pero dahil mataas ang pride ko, hindi ako magsisay ng sorry. Diba? Madalas po ay, ganun po yung nangyayari. Kahit na alam mo na yung pagkakamali mo, hindi ka magsasorry talaga. At ini-encourage po tayo na mag-say tayo ng sorry sa ating kapwa when it comes na tayo ay magkakasala or tingin natin nagkasala tayo. When you have offended someone and they initiate the forgiveness process by saying, forgive you, I forgive you, sabihin mo lang, di ba, pag nag-say ka ng forgiveness or naghingi ka ng patawad, at sabihan ka ng I forgive you, you can say simple, thank you. And after that, yung guilty person ay, after that, ay meron kayong room na to negotiate or magkaroon ng reconciliation, pag-usapan po yung nangyari, bakit kayo nag-away, then mag-improve po kayo sa inyong pagsasama. Kaya nga po, tayo ay nag-learn sa ating mga mistakes. At lagi po nating tatandaan na yung natutunan natin doon sa past na conflicts natin with them, ay dadalhin po natin yun sa susunod pa, para hindi na po maulit yung away ninyo. It was the response from the other. Okay. The guilty person often has a real difficulty in seeking forgiveness. It is as if his or her cup is filled to the brim with negative emotions, guilt, hate, bitterness, and revenge, leaving na wala ng room for positive attitudes para humingi ng kapatawaran or concern for others. Sometimes, the best path po for repentance is to say, is to have a concern for others or simply saying, I'm sorry. So, madalas po maririnig natin na, syempre pag nag-aaway kayo, madalas ang marinig nyo yan ay, it wasn't all your fault, I was at fault too. So, yan. Pareho kayo nag-accept ng inyong pagkakasala. Hindi mo na siya sinunggapan na ikaw kasi. This then opens the door for a solution for getting on with important business of reconciliation. So, yun na. Nakapag-ask ka na ng forgiveness dahil na-accept mo na ikaw ay responsibility at nakita mo na ikaw rin ay may problema. Ang next step po natin, which is the step 4, is working toward reconciliation. So, sabi yan dito, sa mga mag-asawa, love demands gluing together the broken pieces. Para may ayos natin, kailangan nating ulit pagdikit yung relasyon na meron tayo. So, one couple had a reconciliation rug. So, ito po ay based po sa binigyan niyang advice sa mga couple. Isa po sa mag-asawa, ay sa bahay po ng mag-asawa, meron silang reconciliation rug or yung basahan po. At nag-agree sila na yung unang tatapak dun sa basahan na yon ay sila yung mag-initiate ng reconciliation process and sila yung least na guilty. So, madalas, yun yung nangyayari na kung sino pa yung hindi naman gumawa ng kasalanan, sila pa yung gustong maghingi ng gusto ng reconciliation.
When tempers became hated, they would race to see who would first reach the rug. Okay. Madalas, tayo po yung nangyayari. Siyempre, gusto nila sila lang yung list na may kasalanan. And, after nun, siyempre nakakatuwa yon. Pag nag-aaway sila, ay tumatakbo sila doon sa reconciliation rug nila para ipakita talaga na sila lang yung may list na kasalanan. Pag ginagawa nila yon ay natatawa lang sila sa ginagawa nila. So, parang nagiging stepping stone po yun para magkaroon sila ng peace pa din sa kanilang pagsasama. Sabi po dito, reconciliation is sabotage. Yung pakikipag-ayos o pakikipagbati ay nasisira kapag sinasabi po natin na patatawarin kita, pero wag mo na itong gagawin ulit. Nasisira daw po ang tunay na sense ng pakikipag-ayos. Then, ito pa, you're forgiven. Pinapatawad kita, pero hindi na kita pagtitiwalaan ulit. Ito pa, narinig ko din to, pero ako ginagawa ko rin to minsan. Pinapatawad kita, pero ayaw na kitang pansinin ulit. Wala na akong kinalaman sa'yo. Bahala ka na sa buhay mo. Basta pinapatawad na kita. Yan po yung madalas nating sinasabi na hindi po yun siya totoong sense ng pakikipag-ayos. So the golden rule is the best guide because you enjoy having a full cup, be willing to fill another cup with the full measure of forgiveness. Dapat buong-buo po yun yung forgiveness na ibibigay natin doon sa nagkasala sa atin. Meron pang isang example dito yung hindi ako magsasabi ng sorry unless, o hindi ka ako makikipag-ayos sa kanya unless siya yung unang mag-say ng sorry sa akin. Pero ngayon, ayoko na rin talaga na mag-sorry siya or magbati kaming dalawa. Hayaan ko na, bahalaan na to. Madalas po, kung ginagawa nyo po ito ay atin pong anuhin na ating sarili na hindi ko na maulit yung ganong way ng forgiveness sa kapwa. Sabi nga dito, every friendship is worth making an effort to save. As well as sa relationship nyo po with your partners, sa mga kaibigan nyo, sa mga kapatiran natin dito sa church, atin pong tatandaan na worth making an effort to save ito. Hindi siya na aantayin nating mag-sorry yung isang side, at kung hindi siya mag-say ng sorry, bahala na. Kalimutan ko na lang siya. Hindi na nawa mag-cross ang aming landas kasi ayoko na sa kanya. Sabi nga doon ay every friendship is worth making an effort to save. Every relationship. Sabi dito, humble yourself, make the contact even though years old. Kahit na matagal na kayo, kung mayroon po kayong naalala na hindi nyo nakasundo or lumipas na lang ang panahon nung away ninyo, contact nyo po sila, kumustahin, or ask nyo or maghingi kayo ng forgiveness if ever na cut off kayo with each other kasi dahil sa isang kasalanan. Who knows what time and God's love can restore. Baka maging good friends kayo ulit. Don't, however, feel forgiveness is a failure. Huwag niyo pong isipin na kapag hindi po kayo pinatawad nung hinihingi ng tawad na hindi sumakses ang forgiveness or hindi kayo sumakses humingi ng tawad sa kanila. Kasi wala tayong control na sa feelings or emotions ng ibang tao. Huwag na natin i-impose yung sorry natin. Na kung hindi man tayo pinatawad, then okay. Let go. Ang importante po ay nagawa mo yung 3 steps na yon, na alam mo na nagkasala ka at nag-offer ka ng reconciliation.
So, pagdasal nyo na lang po yung kakilala nyo na hindi po kayo mapatawad. Kasi yun naman po talaga ang may offer natin after nung ganitong bagay. Ang importante po ay naghingi ka ng patawad. Yun naman po talaga ang importante. Nadaanan mo yung step 1 to step 3. Kasi nga, ang pag tumawid ka sa step 1, malaking bagay na yon. Tumawid ka sa step 2, malaking bagay na din yon. Lalo na sa step 3, malaking bagay na po yun sa inyong character development. It would have been nice to experience a round trip na mapatawad, humingi ka ng tawad na patawad, but if you can only take a one-way trip, ay hindi naman, hindi na po yun, wag po kayong masaktan at hindi nyo na uulitin na mag-sorry kayo sa iba, na disheartened na po kayo sa ganong setup. And pagpatuloy nyo lang po yung ganong way ng pag-forgive, pag-ask ng forgiveness sa tao. So, ang step 5, this one po ay very important. Lalo na kapag naka-move forward kayo sa 4 and 5, forgetting or choosing not to recall. Sino bang mahilig dito na, di ba, nagkasala sa inyo yung kakilala nyo, tapos, lagi mong pinapaalala sa kanya na nagkasala siya. Pangit po, di ba? Hindi naman, kahit ako po minsan, nagagawa ko rin po yun, lalo na sa mga kapatid ko. Pero, kung ikaw po yung papalalahanan ng mga mali mong ginawa nung mga nakaraan, so parang binibigyan mo, hindi mo binibigyan ng chance yung tao na magbago. Kasi lagi mong pinapaalala sa kanya na nagkamali siya. Kaya di ba kanina ang sabi ay, I will forgive, mali yung I will forgive you, papatawarin kita, pero hindi ko kakalimutan tong araw na to. Mali daw po yon. And ang last step natin is forgetting or choosing not to recall. So, kahit ako, I hate to be reminded of past mistakes at minsan ayokong maalala yung mga pangyayari na nagsisimbolo ng mga maling ginawa ko dati. Pero, sure naman na naalala niyo yung mga past mistake niyo. Pero kung ini-impose po palagi sa'yo na hindi na sila nagtatrust or hindi na sila nagtitiwala dahil sa maling sinabi ninyo, ay medyo off na po yon. Remembering past mistakes clouds your expectation of that person. Pag naalala mo na nagkamali siya sa ganitong bagay, hindi ka magtitiwala sa taong yon. Pag alam mo na ang taong ito ay, sabihin po natin, nag-cheat siya, ngayon nakita mo siya ay, ang perception mo sa taong yan ay mandaraya. So kahit na nagbago na yung tao, pipilitin ng utak mo, yung judgment mo na mandaraya siya. Kapag hindi mo kinalimutan yung kanyang past self, lalo na kung nagsisi siya sa ginawa niya na yon. Every sensation, every stimuli that enters our consciousness is stored someplace in the marvelous brain cells, network of neurons and connector that makes up the intelligence center of our bodies. So, although ina-advise tayo na mag-forget, pero since nga ang ating mind ay nakaka-remind talaga ng mga ganyang bagay at ang atin na lang pong alalahanin palagi na i-accept po natin na siya ay nagsisi na sa kanyang pagkakamali at wholeheartedly niya pong sinabi na siya ay humihingi ng kapatawaran. Sabi nga, di ba, sa atin palagi, it is advised to us to be children. Bakit? Have you ever noticed how easily children forget we have occasionally wronged them or caused them pain? Kapag inaaway po natin ang bata, kapag pinapaiyak natin, inaasar natin, lalapit pa rin po yan sa atin. Kasi minsan nakakalimutan nila na
nasaktan po natin yung feelings nila. Pero, nakakalimutan nila yon. Imagine nyo po, pag nakakita kayo ng dalawang batang naglalaro, then, may nangyaring misunderstanding, nag-away sila nag-away sila, tapos sabi ng isang bata, I hate you, hindi na ako makikipaglaro sa iyo ulit. Kung sa atin yun, na matatanda na, ay, hindi ko yun makakalimutan kung hindi tayo marunong magpatawad or makipag-reconcile. Hindi mo yun kakalimutan yung ganong sentence. Hindi mo talaga siya hindi na ka na talaga makikipaglaro sa kanya. Pero, kinabukasan, yung dalawang bata na yun, makikita natin ulit sila na naglalaro magkasama. Masaya silang naglalaro. So, eto po yung other meaning nung sinabi ni Jesus na we must become like little children in order to enter heaven. Willing to quickly forgive and forget. Let's forgive. Let's recognize the problem. Accept personal responsibility, show a repentant or forgiving attitude, and be willing to start reconciliation process. And choose not to recall and to forget. Forgiveness makes it possible to replace the hurt, bitterness, injustice, and prejudice with positive feelings of love. Imagine nyo kung mayroon kang sama ng loob or nahihiya ka lumapit sa kanya kasi nagkasala at ayaw mag-say ng sorry, ay mahihirapan ka po ng husto. Sabi nga po sa Colossians 3 verse 13, ito po yung sabi, bear with each other and forgive one another. If any of you has grievance against someone, forgive as the Lord forgive our sin. May isa po kung hindi ko na siya malala yung verse po na yon. It's about forget and forgive na verse. At hindi ko na siya mahanap actually. Nakasabit yun dati sa bahay natin. Forgive and forget na verse. And para siyang magandang verse sa Bible. Actually, ni-search ko siya kanina. Sa 1 Corinthians 13 verse 5, if you have your Bible with you, or sige, cellphone po, pwede na. 1 Corinthians 13 verse 5, sama-sama po natin open nating Bible. 1 Corinthians 13 verse 5. Kung sino po ang nakahanap na, sabay-sabay po nating basahin. Do not behave in itself unseemly. Parang mali. Parang mali ang aking napuntahan. Mali po ang napuntahan ko, patawad po. And yung verse po na yun, parang palagi-lagi po siyang tumatatak po talaga sa utak ko na lahat po pala ng paghingi natin ng pagpapatawad, dapat may karampot po siya ng pag ina-accept po natin yung forgiveness, yung paghingi ng tawad sa atin, ay dapat hindi na po natin yun in-impose sa kanila at wag na natin alalahanin, ipaulit-ulit sa kanila na nagkasala sa kanila so that makapag-move forward na rin po sila sa kanilang buhay. Hindi ko na siya mahanap po. Pero yun po, ngayong gabi po ay aking pong dalangin sa bawat isa sa atin na tayo po ay magkaroon ng isang pusong marunong tumanggap ng ating pagkakamali at marunong pong magpatawad. Kasi sabi nga ng Panginoon ay kung siya po ay handa tayong patawarin sa ating mga kasalanan ay ganun rin naman siguro na dapat nating gayahin ang kanyang mga gawa.
At para mapatawad po tayo ng ating mga pinagkaroon ng kasalanan, eh, syempre dapat marunong rin po tayo humingi ng tawad sa ating mga pagkakamali. Katulad lang rin po yan kapag nananalangin tayo sa Panginoon at nag-ask tayo ng forgiveness, hindi lang po tayo nagsasabing patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan, pero hindi mo po inadmit kung ano po yung kasalanan ninyo, ay medyo hayaan po ba natin na yung Panginoon pa ang maghalongkat ng inyong na ating mga nagawang kasalanan. Then, if gusto po natin talaga ng perfect reconciliation or acceptance na nagkamali po tayo, then sabihin po natin lahat ng ating mga kasalanan at i-recognize po natin na tayo ay nagkamali. Yun lamang po, and happy Sabbath po sa ating lahat. For our closing song, in hymn number 159, Wonderful Words of Life. Tayo po lahat ay tumayo. Let's pray. Manayang banal, dyan ka po sa katastasan ng mga langit, pinupuri ka po namin tinadakila. Panginoon, kayo po ay nagpapasalamat sa inyo pong itinuro sa amin yung gabi na ito. Naway sa aming pag-uwi, madala po namin lahat ng lessons at magkaroon po kami ng pusong marunong humingi ng kapatawaran, mag-accept ng aming mga mistakes, and marunong rin po magpatawad, Panginoon. Maraming salamat po sa inyong patuloy pagdinig sa aming mga dalangin. Ito po ang aming hiling sa pangalan ng Jesus. Amen.